heck? Napahila mo sa kanyang mukha si Johan. Ilang araw na lang ang nalalabi. Kailangan nang mabalik sa kanyang USB or else mapipilitan siyang pakasalan si Lily. Waring shotgun wedding ang nangyayaring ito sa kanya. Sa bagay, madali na lamang naman para sa kanya na makipag-anal dito matapos niyang makuha ang totoong pakay niya. But shit, iniisip pa lang niyang ihaharap niya sa dambana ang babaeng ni minsan na hindi naman niya minahal. Parang bumabaliktad na ang sikmura niya. But he has to do this to protect his people at may sa katuparan ang kanyang mga plano. We're here, bumaba ka na. Pumunta ka sa 28th floor. Sa office kamo ni Mr. Johan Montifalico. Alam na ng HR ang tungkol sa'yo. Tutulungan ka na rin nilang gumawa ng resume mo. Considered as hired ka na dahil ako mismo nagrekomenda sa'yo. Tawagan mo ako kapag tapos ka na sa resume mo para maihatid na ulit kita pabalik sa tinutuluyan mo. Hindi pa ako magtatrabaho? Bukas ang start ng orientation mo. Sa ngayon, yan na lang muna. Pagkababa nito ng sasakyan ay kaagad na niyang pinasibad ang kanyang kotse at nagmamadaling pinuntahan ng ospital na kinaroroonan ni Samantha. Ngayon darating ang mga expert na kinuha niya para tingnan ang kalagayan ng dalaga. Hindi nakaligtas kay Hazel. Nang sipatin siya mula ulo hanggang paa nang nasa HR department, napalunok siya. Iniisip siguro itong malakas siya sa boss nito kaya siya natanggap kahit wala naman siyang gaanong credentials. Bakit niya nga ba iintindihin ang iisipin ng ibang tao sa kanya? Kailangan niya ng trabaho, no more, no less. Kailangan niya makaipon ng pera para makasuhan niya ang tita Nora niya at ang mga kasabwat nito sa pagpatay sa ama niya. Alam niyang madugo yun. May mga libre ng abogado sa PAO pero baka hindi naman yun matututukang mabuti since libre nga. Ang kailangan niya ay magaling na abogado para mabigyang hustisya ang pagkamatay ng papa niya. Miss Hazel de Guzman, magdala ka na lang ng valid ID bukas at kung pwede, kumuha ka na rin ng barangay clearance, okay? Anang dalaga matapos siya nitong tulungan sa paggawa ng resume niya. Maswerte kang malakas ang kapit mo kay sir. Masyadong perfectionist si sir kaya nakapagtatakang kumuha siya ng walang experience na secretary. Not unless makahulugan ng tingin nito sa kanya. Napikon siya dahil kahit na hindi ito magsalita ay parang nabasa niyang nasa utak niya. Hindi ako ganong klase ng babae, mabilis na sabi ni Hazel dito. Thank you sa pagtulong mo sa akin. Bukas ko na lang dadalhin yung mga documents na hinihingi mo. Kung wala ka ng ibang kailangan, pwede na ba akong umalis? Tumangon na lamang ito. Mabilis na lang siyang lumabas ng kwartong yon dahil pakaramdam niya ay nasa kanyang lahat ng mata ng mga nandudoon. Kung bakit naman kasi mag-a-apply lang siya ng secretary, ay ganito pa kamahal na damit ang pinasuot sa kanya ng lalaking yon. Napag-iisipan tuloy siya ng masama. Pasakay na siya ng elevator nang tawagan niya si Johan. Sir, tapos na ho ako. Pababa na po ako ng office. Good, hintayin mo ako sa lobby. Sagot nito sa kanya. May kung anong pumilantik sa dibdib ni Hazel ng pagdating ni Johan. Pakiramdam niya mas lalo itong pagwapo ng pagwapo kada minute. Yung totoo, ano ba talagang nakita nito kay Lily? Hindi naman sa panglalait pero mukha lang talaga itong alalay ng binata o masyado lang siyang asar sa kanyang stepsister kaya ang pangit ng tingin niya dito. Sa bagay, sabi nga, beauty is in the eyes of the beholder. Baka naman sa paningin ni Johan ay napakaganda nito. Saka love is blind nga raw, hindi ba? Well, hindi siya sure doon dahil hindi pa naman niya nararanasang ma-in love. At sa nangyayaring ito sa buhay niya, mas mabuti na nga lang sigurong wag na muna siyang ma-in love. Maraming mas mahalagang bagay ang kailangan niyang ayusin sa ngayon. Ang priority niya ay ang mabigyang hustisya ang pagkamatay ng kanyang ama. Halika, ipapakita ko muna sa iyong opisina ko para alam mo kung saan ka pupunta bukas. Anito nang makalapit na sa kanya. Tumayo si Hazel para sundan ito. Lahat ng makasalubong nito'y sumasaludo dito, pati ang mga security guards ng building. Pag-aari kaya nitong isang buong building na to? Dalawa lang sila sa elevator, kaya parang natitensya lalo na at hindi niya maiwasang hindi mapatingin dito at nahuli rin niya ito nakatingin sa kanya. Relax. Natatawang sabi nito nang mahalata ang nervyos niya. Hindi kita kakainin. Anito pa sa kanya. Tumungo na lamang siya para hindi sila magkasalubong muli ng tingin. Bakit naman kasi napakasarap titigan ng gwapong mukha nito? Ganitong-ganito ang feeling niya noong makasalubong niya sa isang mall. Ang crush niyang artista? Yung nanlalamig ang talampakan niya at nanlalambot ang mga tuhod. Sa bagay, artistahin naman talagang boss niya. Nang bumukas ang elevator, bahagya pa siya nitong giniya palabas doon sa kahinawakan ng isang kamay niya. Talaga bang mahilig makipag-holding hands ang lalaking to?
Mabilis niya yung hinila dahil baka mabigyan na naman ng ibang kahulugan ng mga empleyado nito kagaya na nangyari kay Ella. Napansin yun ni Johan. I'm sorry, sabi nito makitang naiilang siya. But it's nothing, kaya wag mo sanang bigyan ng ibang kahulugan, okay? Tumango na lamang si Hazel. Pagtapat nila sa isang unit ay pinindot nitong password sa kabinuksan ng pinto. Tumambad sa kanya ang mahabang sofa, isang maliit na fridge at malaking filing cabinet. Sa tabi nun ay isang cubicle na may mesa at upuan. Dito ang opisina mo, Miss Di Guzman, dugtong niya. Alam mo naman sigurong scope of work mo. Na-explain na sa'yo? Hindi ba? Tumango ang dalaga. Pagtapat nila sa glass door ay kusang bumukas ang pinto nun para sa kanila. This is my private office. Sekretary ko lang at yung may abiso kong pinapayagan kong pumasok dito. Mula sa cubicle kung saan siya nakapwesto ay kitang-kita pala niyang kanyang boss and vice versa. May dinukot itong remote control sa bulsa at tinutok sa glass door. See, kung gusto kitang ikulong dito, kahit sumigaw ka ng sumigaw, wala makakarinig sa'yo. Makahulog ang sabi nito sa kanya. Nagtindigan ang mga balahibo ni Hazel nang mapansin niyang kapilyuhan sa mga mata nito. Napalunok siya saka tumikim. Kahit boss niya to, ngayon pa lang ay kailangan na niyang iparamdam ditong lalaban at lalaban siya sakali mapagtangkaan siya nito ng masama. Sir, tinanggap kong trabahong ito dahil kailangan ko, pero sana maisip niyo na rin na kailangan niyo ako at hindi niyo naman siguro sisirain ang reputasyon niyo para lang sa... Hindi niya maituloy ang sasabihin. Magtatrabaho ako ng mabuti at umaasa akong walang harassment na magaganap habang nagtatrabaho ako. Formal ang tonong sabi niya rito. Napangisi si Johan. Kaya gusto kita dahil kagaya mo yun din ang aasahan ko sa'yo, Miss Di Guzman. No monkey business. Marami na sekretarya kung sa halip na gawin ng trabaho, piniflirt ako. Yung huli nga lang ang medyo nagtagal. Problema, nagkasakit pa. Kaya nagkakaintindihan na tayo, Miss Di Guzman. Tila nanunod yung tingin nito sa kanya. Iyong tipong parang gusto siyang i-flirt na pa-smith siya. Nagpapakita ka siguro ng motibo, sir. Kaya binibigyan nila ng ibang kahulugan, sabi niya rito. Nagulat siya ng pisilin nitong ilong niya. You're hired, nakapasa ka sa test ko. Nangunot ang noo niya. All the while ay sinusubukan lang pala siya nito kung magpapatangay siya sa waring pang-aakit nito sa kanya. Ha? Ano ba talagang tumatakbo sa utak ng lalaking to? By the way, 1 teaspoon of coffee, no sugar, half cup of fresh milk, and half cup of hot water. Kabisaduhin mo mabuting timplang yan dahil maselan ako sa kape. Sa pangalawang araw hindi mo makuha ang timplang yun. Hindi na ako magdadalawang isip na tanggalin ka. Maliwanag ba? Namilog ang mga mata ni Hazel. So kape talagang bisis nito kung magaling nga ba siyang secretary o hindi? And Miss Di Guzman, kung sino-sino babaeng tumatawag dito sa opisina ko. Kung walang abiso ko, wag na wag mong sasabihin kung nasaan ako. Maliwanag ba? Tumango lang siya. Hindi naman nakapagtataka kung maraming babae ang maghahabol sa lalaking ito. Hindi nga ba't maging siya ay halos natulala nang unang makita niya ito sa coffee shop. Pero pagkatapos ng araw na yon ay nagsunod-sunod na ang kamalasan sa buhay niya. Hinintay lang siyang makababa ni Johan pagkatapos ay mabilis nang sumibad ang sasakyan nito. Pagkapasok niya sa loob ng gate ay kaagad siyang sinalubong ni Vivian. Nakangising-nakangisi. Hindi ka na naman umuwi kagabi. Pagkatapos may naghatid sa iyong sakay ng Rolls Royce? Ano bang pinagagawa mo? Pakiramdam niya ay may masama siyang ginawa sa klase ng tinging pinukol nito sa kanya. Naku, Hazel! Ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyong wala kang kinabukasan kung gagamitin mong kagandahan mo sa... Wala po akong ginagawang masama. Pagbibigay assurance niya rito. Mabuti na lang at tinted ang sasakyan ni Johan. Hindi nito nakita kung sino naghatid sa kanya. Kaibigan ko po yun, pagsisinungaling niya. Naawa sa akin kaya binigyan niya ako ng trabaho. Nangunot ang noo nito. Totoo ba yung sinasabi mo? Tumango siya. Hindi po ako gagawa ng masamang ikakasira ng reputasyon ko, Tita Vivian. At maraming salamat po sa concern niyo. Nasaksihan ko kasi kung paano ka lumaki. Kaya parang anak na rin ang turing ko sa'yo, Hazel. Alam mo naman yun, hindi ba? Opo. Kaya nga po tatanawin ko malaking utang na loob ang pagpapatuloy niyo sa akin. Ano ba talagang pinagkakaabalahan mo? Bakit parang sobrang busy mo? Gaya nga po ng sinabi ko, naghanap po ako ng trabaho. Bukas po mag-uumpisa na ako sa work ko. Balita niya rito. Wow, talaga ba?
Excited na sabi nito. Dapat pala kumain tayo sa labas. Blowout ko. Dapat tayo mag-celebrate. Masayang sabi nito sa kanya. Maya may napansin ang suot niya. Saan mo kinuhang pambili niyan? Hiniram ko lang po ito sa kaibigan ko. Interview po kasi kanina, kaya pinahiram niya ako ng desenteng damit. Pagsisinungaling muli niya rito. Nakokonsensya siyang kinailangan pa niyang magsinungaling dito. Ngunit mas magiging komplikado lang ang lahat kung ikikwento pa niya ritong buong detalye. Mukhang mayaman talagang kaibigan mong yon. Mahal yung brand na yan ha? Sabi nito. Oo nga po kaya nga lalaban ko para masoli ko kagad. Pilit ang mga ngiting sabi na lamang niya. Napalingon si Hazel sa bahay nila. Kailangan nga pala niyang pumasok muli doon ngayon para hanapin ang kanyang phone at ang box na hinahanap ng boss niya. Nga pala, narinig ko nagtatalo kagabi yung mag-ina kagabi. Hindi ko maintindihan kung anong pinagtatalunan. Maya-maya dumating yung machong lalaki. Pulis pala yun, kwento ng babae sa kanya. Tumango lang si Hazel sa humakbang na sana para pumasok sa loob ng bahay dahil pakaramdam niya ay hindi naman makakatulong ang kinakwento nito sa mga impormasyong kailangan niya. Alam mo, narinig ko si Lily na parang tinawag niyang tatay yung pulis. Dinig niyang sabi nito, bigla siyang napahinto sa paglalakad. Tatay, sigurado ho kayo? Oo, hindi pa naman ako bingi no? Pakiramdam niya ay napagdugtong-dugtong na niya ang lahat ng kanyang mga sapantaha. Kailangan na lamang niyang makonfirm ang lahat ng yon. Alas 5 pa lamang ay nakagayak na si Hazel patungo sa opisina. Unang araw niya sa trabaho kaya gusto niyang maging maayos ang lahat. Paulit-ulit na rin niyang kinabisado ang timpla ng kape ng kanyang boss. Sabi sa kanya kahapon ni Mrs. Ramirez na mag-training siya. Yun daw ang unang hihingi nito sa kanya pagkarating nito sa opisina at dapat raw hindi siya pumalpak sa timpla ng kape nito. May pagka-OC rin daw ang lalaki. Kaya dapat hindi siya makalat sa kanyang mga gamit or else baka nga sa unang araw pa lang niya ay pauwi na siya nito kaagad. Kaya naman kabado siya nang pumasok sa opisina. Maliban sa mga security guard at janitress ng kumpanya ay siyang pinakamaagap na pumasok sa trabaho. Pinunasan muna niya ang kanyang mesa at niligpit ang kanyang mga gamit pagkatapos ay nagpunta siya sa pantry para magtimpla ng kanyang kape. Matapos makapagkape ay bumalik na siya sa kanyang mesa. Paglabas niya ng elevator ay saktong palabas din ng elevator si Johan. Ramdam niyang mabilis na pagrerigo doon ng dibdib niya. Para itong isang Greek god na bumaba mula sa langit. Bigla tuloy ay na-conscious siya sa itsura niya. Tsak na magmumukha siyang alalay na lalaking ito kapag tumabi siya dito. Na-insecure tuloy siya sa kulot niyang buhok. Bata pa lamang siya'y pangarap na niyang magkaroon ng tuwid na buhok. Kagaya ng mga endorser ng shampoo napapanood niya sa TV. Namana niyang kulot na buhok sa tatay niya. Noon pa siya nagbabalak magpa-rebond kasi wala naman siyang pera. Kaya sa unang sweldo niya, ayun kaagad ang gagawin niya, ang magpa-rebond. Inayos niyang pagkakatali ng kanyang buhok sa kanakangiting pumasok na ng opisina. Good morning sir, plakadong ngiting bati niya rito. Tumango lang ito sa kanya sa kadumiretso na sa private room nito. Siya naman ay nakaupo lang sa pwesto niya, naghihintay ng utos nito. Maya-maya ay tumunog ang telepono sa mesa niya. Pagsagot niya, narinig niya ang boses ng gwapong boss niya. Where is my coffee, Miss Di Guzman? Hindi ba't sinabi sa'yo na training kahapon na automatic pagdating ko sa umaga, gagawin mo kagad ako ng kape? Nataranta siya. Okay sir. Kaagad siyang tumayo. Nawala sa isip niyang sinabi ni Miss Ramirez kahapon nang makita niyang lalaki kanina. Kung bakit naman kasi napakagwapo nito. Marami tuloy siyang nakakalimutan kapag nasisilayan na niya ang gwapo nitong mukha. Sabi pa naman niya ay ayaw niyang magkamali and yet sumablay na kaagad siya. Kinakabahang pumasok siya sa opisina nito. Here's your coffee sir, enjoy! Pinato niya yun sa mesa nito sa kakmang lalabas na ng silid nito nang tawagin siya nito muli. Wala pa bang balita sa USB na pinapahanap ko sa'yo? Tanong nito. Hinahanap ko pa rin sir. Kasabay ng paghahanap ko sa cellphone ko, mahinang sabi ni Hazel dito kahit ang totoo hindi niya alam kung saan pa niya hahanapin ang nawawala nitong box. Nahalungkat na yata niya lahat ng sulok ng kanilang bahay, maski ang kanyang phone na hindi niya rin mahanap. Muli naalala niyang sinabi ng mami ni Angela kagabi. Kailangan niyang makahanap ng pruweba kung totoo ngang ama ni Lily ang hepe na yon. Kailangan niyang makita ang birth certificate ng babaeng yon.
Napasulyap siya sa kinaroroonan ng boss niya. Posible kayang alam nitong background ni Lily? Ano ba talagang meron sa USB na yon? Hindi na makapaghintay pa si Johan. Nang gabing iyon ay nitusan niyang kanyang mga tauhan para pasukin ang bahay ni Lily at halughugin doon ang nawawala niyang USB. Kailangang mapasa kamay niya yon bago pa siya maunahan ng ibang tao. Shit! Iniisip pa lamang niyang pakakasalan niya si Lily kapalit ng pinakaiingatang lihim ay para nagsasabog ang batok niya. Hindi niya kayang makasal sa babaeng yun kahit pa nga sa ilang buwan lang. Muli ay naalala niyang kondisyong binigay sa kanya ng ama ni Lily. Papakasalan mo anak ko nang sa gayon ay legal mo maisasalin sa kanyang kalahati ng kayamanan mo. Gusto ko makatiyak, kilala kita Mr. Montefalco. Masyado ka matalino. Pero kung matalino ka, mas tuso ako. Nagtagis ang kanyang mga bagang habang kinikinita ang mukha ng ama ni Lily habang nakangisi. Kung hindi mo pakakasalan ng anak ko, ilalantad ko sa publiko ang totoo mong pagkatao, Johan. Malalaman nila na ikaw ang anak ng dating scientist at IT genius na nakadiskubre sa assassin ni dating Senator Attorney Navarro. Malalagay ka sa panganib, alam mo ba yon? At malamang lahat ng negosyo mo dito sa Pilipinas ay papasara ng kasalukuyang Pangulo. Alam mo naman sigurong dahilan kung bakit. Kaya kung ako sa'yo, pakasalan mo si Lily. Mananahimik ako. Bakit hindi mo na lang ako payagang isalin kong kalahati ng kayamanan ko sa pangalan ng anak mo? Para ano? Hindi ako ganun katanga, Johan. Mas gusto kong makasal kayo para wala ng tanong-tanong pa kapag kalahati ng yaman mo nailagay sa pangalan niya. Sa ganitong paraan, mas madaling maayos ang paglilipat ng mga ari-arian mo sa kanyang pangalan. Napakuyom ang kanyang mga palad. Shotgun wedding sa isang babaeng ni sa panaginip ay hindi niya na naising makasama. Ngunit kailangan niyang magpanggap na mahal niya ito. Isa rin yun sa mga hiniling ng ama ni Lily na hindi kailangang malaman na anak nito ang tungkol sa kanilang kasunduan. Kaya bukod sa kailangan niya itong mapakasalan, kailangan din niya itong magpanggap na mahal niya ito hanggat hindi pa niya naisasalin ang kalahati ng kanyang mga ari-arian sa pangalan nito. Wala siyang choice kung hindi manganganib ang kanyang mga tauhan. Kung siya lang naman kaya niyang pangalagaan ang sarili niya. Ngunit hindi ang mga taong umaasa sa kanya. Hindi ang mga taong kailangan niyang protektahan. Maya-may tumunog ang kanyang phone. Mabilis niya yung sinagot. Negative, boss. Anang nasa kabilang linya. Shit, napatiim ang kanyang mga bagang. Nagmamadali niyang pinuntahan si Hazel kahit pa 10 oras na yun ng gabi. Nang nasa tapat na siya ng bahay na tinutuluyan nito ay kaagad niyang tinawagan ng babae. Nasa tapat ako ng bahay mo. I need to talk to you. Aniya rito sa ka-in-off ng telepono. Ilang segundo lang ay nasa labas na si Hazel. Ano bang pag-uusapan natin? Gabing-gabi na, maaga pang trabaho ko bukas. Hop in, sabi niya rito saka binuhay na muli ang makina ng sasakyan. Nang makasakay na ito'y pinaandar na niya ang kanyang kotse. Teka, saan mo ko dadalhin? Nagpapanik na tanong nito sa kanya. Sa lugar na makakapag-usap tayo ng maayos. Sagot niya. Nag-uusap na tayo hindi ba? I need my USB. Kailangan mong isipin kung saan mo yung nailagay. Ilang araw na lang nalalabi or else mapipilitan akong mapakasalan si Lily. Natatarantang sabi niya dito. Kunot noong napatingin siya, napahinga siya ng malalim. Kailangang ipaliwanag niya kay Hazel ang tungkol dito para maintindihan siya nito. Binablackmail ako ng ama ni Lily para mapakasalan kong anak niya. Umpisa niya rito. Father ni Lily? Anitong bigla ang naging interesado. Sinong father ni Lily? Anong pangalan? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Napakurap siya saka nagtatakan tumingin dito. Hindi mo kilalang father ni Lily? Akala ko ba? Anyway, si Captain Raul Falcon ang tatay ni Lily at nakita niyang pangangatan ng buong katawan ni Hazel. Tatay ni Lily ang matandang yun? Napahawak sa kanyang dibdib si Hazel. Tatay ni Lily ang pulis na yun? Biglang kumuyom ang kanyang mga palad, tuluyan na siyang napaiyak. Ibig sabihin, matagal na nilang pinlano ang pagpatay kay Daddy. Umiyak na sabi niya. Pinatay nila si Daddy. Kumunot ang noo ni Johan. Anong ibig mo sabihin? Ngayong alam na niya na hindi to kakampi ng mga magulang ni Lily, ay kampati na siyang kinuwento ang lahat ng kanya natuklasan. Kaya hinahanap kong phone ko. Nai-video ko kasi ang conversation ni na Tita Nora at ng hepe na yun. Nakunan ko mismo ng umamin ng pulis na yun na sinadya niyang sagasaan si Daddy para makuha nilang insurance ng tatay ko. Tuluyan na siyang napahaguluhol. Kung ang pulis na yun ang father ni Lily, ibig sabihin, bago pa man ikasal si Daddy kay Tita Nora, napagplanuhan na nila lahat ng ito. Mga hayop sila.
Pagbabayaran nila lahat ng kawalang hiyang ginawa nila kay Daddy. Ani yan tumingin dito. Magtulungan tayo. Tulungan mo kung pananagutin sila sa kawalang hiyang ginawa nila kay Daddy. Gagawin kong lahat para mahanap ang USB sinasabi mo. Nasa akin ang phone mo. Halos paanas lang nasabi nito sa kanya. Nagulat si Hazel sa sinabi nito. Nasa yung phone ko? Tinago mo lang pala yun? Halos mamatay ako sa kakahanap doon. Galit na sabi niya. Alam mo bang katumbas yun ng buhay ko at nagawa mo lang itago ng ganun-ganun lang? Hindi makapaniwalang sabi ni Hazel dito. Shit! Alam mo rin ba kung gaano kahalaga sa akin ang USB na yun? Sigaw nito sa kanya. Bakit sa akin mo kasi yun pinatago? Ang dami ko nang problema, dinadagdagan mo pa? Bulyaw niya rito. Ibigay mo na sa akin ang phone ko. Sa akala mo ba basta mo na lang maipapakulong si Captain Falcon ng ganun-ganun na lang? Alam mo ba kung sino connection niya? Wala akong pakialam sa connection niya. Malinaw ang mga ebidensya at... Oh yeah? Patuyan itong sabi sa kanya. Napakadali lang para sa kanilang ipapatay ka. Kung hindi ka mag-iingat at hindi mo gagamitin ang kokote mo. Walang kwenta kahit gaano pa karaming ebidensya mo. Sigaw nito sa kanya. Natigilan si Hazel. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo ako. Tinig niyang sabi ni Johan sa kanya. Kaya gaya na sabi mo, kailangan natin magtulungan. Napakagulo-hulo siya. Kahit ano gagawin ko, makita ko lang silang mabulok sa bilangguan. Kailangan mong umalis sa lugar na yan. Hindi natin alam ang tumatakbo sa utak nila. Baka sa ngayon, ikaw naman ang pinagpapalanuhan nilang susunod na papatayin. Halang ng mga kaluluwa na mag-asawang yun. Kinilabutan siya sa sinabing yun ni Johan. Ayusin mo mga gamit mo at magpaalam ka na sa tinitirhan mo. Bukas na umaga, susunduin kita't sa bahay ka pansamantalang tumira. Tamang-tama, kailangan ko rin naman ng cook. Maang na napalingon siya dito. Hindi makatulog si Hazel habang iniisip ang mga sinabi ng boss niya. May katuwiran ito. Hindi niya basta magagapi ang kampo ng stepmother niya kung malakas ang kapit ng mga ito kahit pa nasa tama siya. Dito ba mostly perang gumagana sa bansang ito. Kailangan nila magtulungan kung gusto niyang manalo. Pero ang magsama sila sa isang bubong? Ngunit ilalagay naman niya sa kapahamakan ng kapitbahay niya kung mananatili siya sa mga to. Isa pa, baka nga pinag-iisipan na rin siya na hindi maganda ng wicked stepmother niya. Biglang nagtindigan ang mga balahibo niya nang maisip yun. Kaagad siyang bumangon at ginayak ang mga gamit. Kaunti lang naman yon kaya wala pang 5 minutes ay maayos na lahat niyang mga gamit sa isang malaking bag. Inalarm niya ang kanyang phone. Alas 5 na ng umaga nakaligo na siya. Nagluto na rin siya ng almusal nila. Habang tulog pa ang mga bata ay pinaliwanag niya kay Vivian ang kanyang plano. Since masyado po itong malayo sa work ko, doon na lang po muna ako titira sa kaibigan ko sa Makati. Saka po, mas mainam na yon para hindi na kayo nadadamay pa sa away namin ni Tita Nora. Nag-aalala po kasi kung baka pati kayo mapag-initan niya, kaya mas mabuting lumayo na lang ako. Naintindihan kita, pero sigurado ka ba? Kung kailangan mo ng pera, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Anang ginang sa kanya. Sobra-sobra na po yung tulong na binigay niyo sa akin. Hindi ko nga ho alam kung paano ako makakabayad sa utang na loob sa inyo. Maraming salamat po sa kabutihan at pagtanggap niyo sa akin dito. Naku, sino pa nga bang magtutulungan kung hindi magkakapitbahay? Ang inaalala ko lang ay ang mga bata. Paniguradong mamimiss ka ng mga yun kaya sana paminsan-minsan tawagan mo kami't balitaan ha. Tumango si Hazel sa kaniyakap ng mahigpit ang matanda. Hindi man siya swerte sa stepmother niya, ay swerte naman siya sa naging kapitbahay niya. Kung hindi dahil sa tulong nito ay baka kung sana siya nagpagala-gala ngayon at habang buhay niyang tatanawin ang kabutihan ng mga ito sa kanya. 6:30 ng umaga ay nag-message ng boss niya. Hinihintay na raw siya nito sa may kanto kaya lumabas na raw siya. Hinalikan niya lang sa noo ang mga anak ni Vivian saka nagmamadali na naglakad sa may kanto bitbit ang kanyang malaking bag. Ang gwapo-gwapo ng boss niya at ang bango-bango, bigla tuloy siyang na-conscious. Sa unang sweldo niya, bibili siya ng pabango para naman hindi siya magmumukhang kaawa-awa kapag kasama to. Hindi pa man siya sumisweldo ay napakarami na niyang bibilhin. Huminto sa sakyan ito sa driveway through. What do you want? Tanong ito sa kanya. Nag-breakfast na ako, sagot niya rito. Okay, anitong nag-order ng pagkain nito. Nang makuhang in-order ay dumiretso na sila sa opisina nito. Dadagdagan mo ba sweldo ko since sabi mo need mo rin ng cook sa bahay mo? Naalala niya itanong dito. Napangis ito. Wow, ikaw na nga itong patutuloyin ko sa bahay ko. Ako pa mag-a-adjust sa'yo? Mahiya ka naman sa balat mo uy. Naiiling na sabi nito sa kanya. Napaismid si Hazel saka sumiryaw sa ng tingin dito.
Gusto ko lang ipaalala sa'yo na hindi ako kagaya ng ibang babae, nangunot ang noon nito. I mean, kung may binabala ka hindi maganda, ngayon palang sinisigurado ko sa'yo hindi mo yun makukuha sa akin. Matapang na sabi niya rito habang kip-kip ang mga dibdib. Hindi ako cheap na kagaya ni Lily at nagulat siya nang tuktukan siya nito na parang bata. Hey, wake up. Hindi rin ako kagaya ng mga cheap na lalaki dyan sa tabi-tabi, no? Paalala niya sa kanya saka napaismid. Hindi kita papatulan. And by the way, what makes you think na pinatulan ko nga talaga si Lily? Iniisip ko palang na ikakama ko siya. Nasusuka na ako. Mataas ang standard ko pagdating sa babae, no? Kaya pwede ba huwag ka mag-ilusyon na kung ano-ano? Nasaktan siya sa sinabi nito ngunit siya naman ang nag-umpisa nun at nagiging honest lang ito sa kanya. Mabuti na rin yun. At least umpisa pa lang ay alam nila kung ano dapat at mga hindi dapat. By the way, since patitirahin kita sa bahay ko, ngayon palang sinasabi ko na sa'yo ayoko ng makalat. Mas lalong ayokong pinakikialaman ng mga gamit ko. At higit sa lahat, ayoko ng tsismosa. At ayoko rin na may bisyo. Maliwanag ba? Mabuti dahil ayoko rin ng mga ayaw mo. At hindi ka pwedeng tumanggap na kahit na sinong bisita sa pamamahay ko. Maliwanag ba? Tumango siya. And by the way, 6 months lang kitang kukup-kupin sa bahay ko habang hindi ko pa nahanap ang USB at hindi pa natin ipapakulong ang hayop na Raul Falcon na yun. Pero pagkatapos nun, you go your way. I'll go mine. Yun naman talagang dapat. Pairap na sabi niya dito. Tutulungan kita sa problema mo, tutulungan mo ako sa problema ko. Tahimik na tahimik si Jeffrey habang maingat na pinag-iisipan ng mga hakbang na kanyang gagawin. Kung tutuusin ni kayang-kaya niyang iutos sa kanyang mga tauhan na patayin si Captain Raul Falcon para maglaho na ng matandang yon. Ngunit hindi niya alam kung anong naghihintay, nakapahamakan sa kanyang mga tauhan, oras na gawin niya yon kaya ayaw niyang ilagay sa peligrong mga to. What if, bukod kay Captain Raul, ay may iba pang nakakaalam ng sekreto niya? Hindi siya makikipagsapalaran ng basta-basta, kaya kakailanganin niya ang tulong ni Hazel laban dito. Napansin niya nag-vibrate ang kanyang private phone na nakapatong sa mesa. Mabilis niyang sinagot ang tumatawag. Hello? Boss, si Samantha. Bigla siyang napatayo. Anong nangyari kay Samantha? Ngayong malinaw na kay Hazel ang lahat tungkol kay Raul Falcon at sa koneksyon nito sa mag-inang Wicked Witch. Magawa na kaya mapanagot ito ng dalaga sa pagpatay sa kanyang ama? Ano nga kaya ang nangyari kay Samantha? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.